Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking Day 34 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating special devotional seminar at ang pagpapatuloy ng series about 7 marks of healthy family at ang topic po natin ngayong araw, August 30, 2024 ay Commitment, Family Devotion, and Discipleship. At ang scripture po natin ngayong araw ay Deuteronomy 6 verse 5 to 7. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Sa Tagalog naman po, ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Teaching number 1. Loving God is central to the family. Sa isang pamilya daw po ay kinakailangan na center si Lord sa buhay natin. Center natin na mahalin natin ang ating Panginoong Diyos at ituro ito sa pamilya natin. Dahil kapag sentro nyo si Lord sa buhay o sa pamilya nyo, ay magiging maayos, buo at masaya ang pamilya. Teaching number 2. Discipleship happens in the family. Ang unang-unang gagawin ng isang pamilya o pag may pamilya ka na, ay ilapit mo ang pamilya mo sa Panginoong Diyos. Kailangan sa isang tahanan o isang pamilya ay tinuturuan natin ang pamilya natin or may discipleship sa loob ng tahanan kung paano yung pamilya natin o lahat tayo ay mapalapit sa ating Lord. Teaching number 3. Every family is a family church. Sa isang pamilya daw po ay or sa lahat ng pamilya ay dapat ginagawa nating church yung bahay natin. Kung baga, yung pamilya natin o yung tahanan natin ay sinicenter na atin si Lord sa buhay natin para matutunan na mahalin natin siya at higit sa lahat na sumunod tayo sa Kanya. Application number 1. Start a family devotion and pray together. Umpisahan daw po natin na mag-devotion, makinig sa mga salita ng Diyos sa tahanan natin at magdasal sama-sama ng mga pamilya natin. Isa din po itong magandang bonding sa pamilya dahil sinasenter natin si Lord sa buhay natin. Application number 2. Start a Bible study with family and friends. Sabi naman po dito na umpisahan daw po natin sa mag-Bible study, sabay-sabay tayong matuto o makinig sa mga salita ng Diyos kasama ang pamilya o ang ating mga kaibigan. Yayain daw po natin sila dahil isa po ito sa maganda at importanteng gawin sa bawat buhay natin para kilalanin ang pamilya, ang ating Panginoong Diyos at matutong mahalin siya. Application number 3. Start a micro-church, the church at home. Umpisahan daw po natin na gawing micro-church o gawing ang tahanan natin na palasambahan. At sinasabi din po dito na gawin natin or i-center natin sa tahanan natin na makilala at matuto sa mga salita ng Diyos. At lalong matutong mahalin natin si Lord sa buhay natin. Discussion. On a scale of 1 to 10, how would you rate your family in terms of praying, having devotion together? Para po sa akin,
bibigyan ko po ng 7 to 10 ang pamilya ko sa pag-pray or having a devotional together. What are your strengths and weaknesses in this area? Ang strength ko po ay nagpe-pray naman po ako every day, every night po, at nagde-devotion every night din. At ang weaknesses ko naman po is hindi ko po nayiyaya or hindi ko po napapakita sa family ko kung gaano kahalaga yung mag-pray. How will you introduce devotion or micro church to your family? Para po sa akin, mapapakilala ko po ang devotion or micro church sa pamilya ko. Kung una po ay gagawin ko ay sabihin ko po kung gaano ako ka-bless simula nung nakilala ko si Lord sa buhay ko at kung gaano kahalaga ang pag-pray. Ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.